excited na siguro at hindi na makatulog itong mga kalaban ni Vice President, including this administration, itong administrasyon ni Marcos. They would be hypocrite kung sasabihin nila hindi sila, 'di ba? Yung kanilang mga pronouncement na hindi makikialam ang Malacanang, hindi makikialam ang presidente. It's hypocrisy. Hindi totoo 'yan. 'Di ba? Ang galit siguro ni Marcos sa Vice President ay abot langit. Kasi itong mga nangyayari ngayon, hindi naman ito mangyayari kung wala ang mga Duterte, kung wala ang Vice Presidente. 'Di ba? All of this will not be exposed. 'Di ba? Malaking bagay ang Vice Presidente sa nangyari sa administrasyon ni Marcos, lalo na itong third year niya. So talagang mas lalo silang magpupursige na ma-impeach si Vice President at ma-convict sa impeachment. Kasi nga, itong mangyayari na ito, pag hindi mangyari yung gusto nila, pag makatakbo si Vice President, mananagot talaga sila ng todo. Mananagot talaga sila. It is not even revenge. It is not even revenge. Hindi naman, hindi ko natitingnan yun na revenge. It is the magkakaroon ng excuse si Vice President kung siya ang maging presidente to say, this is not revenge. This is for the Filipino people. We want to know what happened to the money of the people during the term of Ferdinand Marcos Jr. Tatanggapin ng tao yan, hindi yan magiging political revenge. It would not even be personal. Di ba? Ang sasabihin lang, hahanapin kung saan napunta yung pera ng taong bayan. And that would be perfectly legal and that would be politically correct. Di ba? So, kailangan nilang gawin yon. Kailangan talaga sila makagawa ng paraan. Alam niyo yung ugong doon sa budget na eto kasi ngayon nakikita niyo, the budget now is controlled by the president. Meaning, sinasabi na yung mga politiko hindi kailangan makialam, yung mga congressman, mga senador, hindi kailangan makialam. Ngayon, nakacentralize na lahat. It is the office of the president who will now implement the projects using the different agencies of government. Ano ngayon ang magiging role nito mga politiko na ito na nag-deliberate ng budget, and how will they be able to use the power of the purse? Di ba? Na hinawakan ngayon ng presidente. So makikiusap sila ngayon sa presidente, and the president now has that political capital to withhold whatever na meron siya para doon sa kanyang mga constituents, sa constituents ng mga congressman. Kasama na rin yung mga senador. Di ba? And besides, the investigation, yung ongoing investigation sa flood control project, pwede rin hawakan ng Pangulo yan bilang isang bala doon sa mga congressman at sa mga senador. Kung hindi kayo susunod sa sasabihin ko, ilalabas namin yung pangalan ninyo. Kakasuhan namin kayo. Paano kung ganun? What if Escudero, Estrada, Villanueva, kinausap? Di ba? Paano? Kung ganun na nangyari, di ba? Pero paano naman kung may wais na mga senador na mag-oo lang, but during the pagdating ng magbibigay na sila ng kanilang desisyon, babaguhin nila at sasabihin nila, inipit ako ni ganito, pero gagawin ko yung tama. It would be a dramatic turn, di ba? So, maraming kaganapan na pwede talagang unpredictable na mangyayari dahil dito sa impeachment na to. But one thing is clear. Itong impeachment na to is not only about impeaching the Vice President or not allowing the Vice President to run in 2028. This is also destroying the legacy of the Duterte administration. Pipilitin at pipilitin ng mga kalaban ng mga Duterte na i-link ang mga Duterte
kung ano man ang kanilang akusasyon kay Vice Presidente. They will do that. Gagawin nila yon. Sisirain nila, magkakaroon sila ng opportunity, magkakaroon sila ng stage because it is an impeachment trial. Di ba? Dito pa lang sa House of Representatives, sigurado yan, maglalabasan yan ng kung ano-anong istorya. And yung kanilang mga vloggers now in place, binabayaran nila ng mga vloggers, nasa labas na lahat, nakalatag na, they will continue it with their spins. Di ba? Sasalsalin nila ng sasalsalin yung istorya, ilalagay nila sa masama ang mga Duterte. And that would be a bad day for the Dutertes. But ito naman talaga yung isang bagay na nahihirapan ng administrasyon na to at yung kalaban ng mga Duterte. People don't believe. Hindi naniniwala ang tao. Ako, personally, I really don't believe accusations about the Vice President and about the Dutertes. I do not believe. Why? Malayo eh. If you look at Davao, you look at how they lead, and you look at how people fear and respect them, sasabihin mo talaga na hindi mangyayari yan. Di ba? These people are immaculate to me, ha? Oh. Malinis ang mga tao ito. Hindi naman natin pwedeng sabihin na purely walang corruption o ano. Hindi ko rin naman sinasabi na they are into that. But hindi talaga mawawala yung may mga pakiusap, may mga ganyan. Ako, I would, di ba, nobody is clean in politics. Wala. Because you scratch my back, I'll scratch yours. There's no such thing as free lunch. Ganun yun eh. It's politics. But, you know, to the extent of yung ginagawa ni Marcos ngayon, ang kanyang administrasyon na halos ubusin na yung pera ng pamahalaan, na wala ka mang makita. It's really worse, di ba? Pero ako sa akin, in my belief, these people are clean. The Dutertes are clean. Di ba? Hindi ko sila nakikitaan na corrupt. Hindi ko rin sila nakikitaan na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. What they are doing is just, these are politicians who really want to serve the people and who really want to have an impact with the people. Gusto nila magkaroon ng pangalan sa mga tao. Something that their name could be remembered as something that is good. Di ba? Yun yung sa akin, ha? Yun ang, kasi how they talk, how they act, and how they say things. Di ba? And, you know, deliver it, yung delivery nila. At hindi sila hindi sila sumisino. I mean, if they talk, like, Mayor Baste, for example, di ba? Binibiro siya dun sa dahig tungkol dun sa suot niya, di ba? Sinabi niya, binuang na. Di ba? Kahit na kakampi nila, kahit na mga kaibigan nila, kahit mga followers nila, kung masama sa kanila, sasabihin talaga nila that it's not good. Nakuha niyo? Wala silang middle ground na sasayaw ako dahil politiko ako. Wala. Hindi sila ganun. Hindi sila ganun. They are a different breed of politician. Hindi, kumbaga, kakaiba ang style nila. They are more true and sincere rather than acting for the people. Hindi. Di ba? Makikita mo naman yung kanilang sincerity. So, to me, malinis sila. Di ba? And yun ang malaking hurdle dito sa propaganda war pagdating ng impeachment. Kasi yung impeachment kasama doon ang to destroy the reputations of mga Duterte. Gagawin nila yan. They will make it a stage for propaganda. Yun talaga ang mangyayari dyan. Hindi yan natin mapipigil. So kung ganyan ang mangyari, gagawin nilang propaganda yung
um, impeachment, yung mga tao, kailangan talaga nilang itodo nakapanipaniwala kasi matitigas ang ulo ng mga Duterte supporter. Kaya nga kung ano na yung tinatawag sa kanila. Tinatawag sa amin, ako, I am a Duterte supporter. Ang tinatawag na sa amin ay kulto na, di ba? Because kahit anong sabihin, it is because hindi yan eh. Hindi yun na naniniwala kayo sa puon ninyo. Hindi yun eh. It's not that. It is yung mga sinasabi ninyo malayo sa katotohanan kasi nakitang umakto ang mga Duterte. Nakikita sila ng mga tao kung paano sila kumilos. Nakikita sila kung paano sila magsalita at mayroong ligasiya yung kanilang pamamahala sa Davao at dito sa Pilipinas. Things were done when President Rodrigo Roa Duterte was the president. When he says, itong gagawin, ito ang mangyayari. Pag sinabi niyang lahat ng mga sangkot sa droga, di ba? Kakalabanin natin yan. Kung ikaw ay, if you destroy my youth, I will kill you. Ganun. O di namatay. O di ba? Kinatatakutan talaga sila. They are respected and feared. Di ba? O. But to people like me and to people who are average people, yung mga, kumbaga sa mga fence-sitter lang, yung mga nanonood-nood lang katulad ko, di ba? It was okay for us. Because something was happening and it was happening fast. Mabilis na nangyayari. In your eyes, nakikita mo na talagang may nangyayari. Talagang merong nagagawa. Hindi katulad ngayon, 3 years nagnakaw. Ngayon pa lang nagsisimula kunyari na ayusin. Ano pa nga ayusin niya? 3 years na lang. Kaya yung mga tao pag sinabing, sus, naniniwala kayo sa puon nyo. Sus, kasi kulto na yan. Sus, kasi mga bobo kayo, sunod-sunuran kayo, mga dilis kayo, lilit ng utak nyo. It is not true. It is because yung inyong sinasabi patungkol sa mga Duterte malayo sa katotohanan. Diba? It's not even near the truth. Akusan nyo yung mga Duterte ng droga. Ang dami nga namatay, kaya nga nakakulong yung tatay. Sasabihin nyo dahil sa kompetensya. Sino ang kakompetensya? Di ba? Sino ang kakompetensya ng mga Duterte sa droga? You have been mentioning that. Pero wala naman lumalabas kung sino ang kakompetensya. O maglabas nga kung sino. Di ba? O. Di ba? Sasabihin yung mga dahil may mga pangalan na lumalabas, pinoprotektahan ng mga Duterte. Hindi nga paniniwalaan ng mga tao yan. Hindi paniniwalaan ng mga tao. Di ba? Kaya kahit anong gawin, kahit anong propagandang gawin, hindi talaga nababago ang pananaw ng tao. It's because of the experience. Iba eh. During the time of Duterte, really people felt safe. Tingin nila talagang ligtas sila, they can go home anytime. Crimes at that time, may mga namamatay, yes. But most of them are criminals. Kung mayroong mang hindi criminal na namatay doon, mayroong mang hindi gumamit ng droga o na namatay doon, those are collateral damage. Hindi naman natin sinasabi na hindi natin kinokondemn yun. But, it's a war. Ilan ang civilian na namatay sa Ukraine? When you say war, it's war. Diba? And maraming nagbago na mga addict nun. Marami. And people are confessing that kung hindi kay Duterte, sila magbabago. Bong Alvarez is one. Yung basketball player, di ba? Famous. Kung hindi daw kay Duterte, hindi siya magbabago. Buti nga raw, hindi siya pinatay.
Di ba? And meron pa isang child star yata yun, di ba? They changed. Di ba? So, alam mo na mayroon talagang naging epekto. Yun ang problema ng administrasyon na ito. Even if they try to destroy the reputation of the Dutertes, their evidence, their story, they attempted already much eh. Umabot na nga sila kay kay Madriaga eh. Umabot na sila kay sino, Teves, ang ina-attempt na naman nila na ililing kay Vice President. Could you imagine? Lahat talaga gusto nilang i-connect. Pero, to no avail. Why? The Filipino people do not believe. And that would be their problem. I don't know if they would be able to succeed in impeaching the Vice President. Pero ako, we will fight back. I will continue to create contents defending the Vice President and the Dutertes. Because to me, that's the right thing to do. There is an issue of morality here. I may not be a perfect person, and I am not a good person as well. But right now, believing that I'm already old enough to understand and ready for anything, I think we should always do the right thing, and that is to be able to have a hand in helping this country recover from this administration. Alam mo, makakapagpakulong lang talaga dyan sa mga nagnakaw sa gobyerno. Si Sara lang. Mga Duterte lang. Whoever, kung sino mang Duterte mo, sila lang. Because may mga bayag sila eh. And they are not afraid of the repercussions. Hindi sila takot dun. Mahirap ipaliwanag, pero to a person like me na naniniwala sa kanilang kakayanan, it would be very, very hard for another person to convince me to think otherwise. O paano? Sayang ang bayot!